Siya ay isang lalaking kinahuhumalingan ng lahat pero tunay na walang hiya. Kahit ang ahente ng bahay na unang beses pa lang niyang nakita, o ang babae sa nightclub na sanay na sa libo-libong tao, ay hindi makatakas sa kanyang mga mapang-akit na kamay. Ngunit sa araw na iyon may nangyaring hindi inaasahan. Sasha, darating na ang asawa ko. Siyempre akin siya. Ano, kasal ka na pala? Ngunit bilang isang bihasa sa pag-ibig, hindi ito alintana ni Sasha. Dahil nangyari na rin iyon sa kanya dati. Hanggang makita niya ang litrato ng asawa ng babae. Sa kanya napagtanto, na hindi lang matipuno ang lalaki. Siya rin ay isang tanyag na kampyon sa boxing. Kaya't bigla siyang natakot ng husto. At agad na isipan tumakas sa mapanganib na lugar. Ngunit huli na ang lahat. Dumating na ang asawa ng babae sa pintuan. Kaya para mailigtas ang sarili, nang malaman niyang walang balkonahe ang bahay sa ika-33 palapag, napilitan si Sasha na magtago sa ilalim ng kama. Hanggang magbigay ng senadoryas ang babae na tumakas siya. Ngunit sa sumunod na saglit, ang tunog ng pagbukas ng pinto ay narinig ng asawa ng babae. Hoy gago, naligaw ka ba? Bigla namang nanginig si Sasha sa takot, at dali-daling tumakbo palayo, samantalang ang asawa ng babae kahit halos hubad, ay patuloy pa ring humabol. Kahit hindi niya maabyutan, hindi siya sumusuko. Sumisigaw nang sisirain niya si Sasha. Tandaan ko ang mukha mo, hayop ka. Kaya nang makita ito, napilitan si Sasha na ipahanap sa ahente ng isang mas lihim na apartment. Ngunit hindi niya inaasahan na magbabago nito ang kanyang buhay. Huwag ganyan. Bibilhin ko ito. Dahil matapos niyang kumbinsihin ang ahente, isang babae ang nagyaya sa kanya ng pakikipagkita. Parang mga langgam na nakapila. Sunod-sunod na dumadating, na para bang hindi ito tirahan ng isang lalaki, kundi isang pugad ng aliwan sa loob ng apartment. Hanggang dumating bigla ang isang babae mula sa nightclub. At doon tuluyang naging alanganin ang sitwasyon. Bakit hindi ka tumawag? Dahil na-miss kita. Pero hindi ito ang tamang oras para dumating ka. Boses ng babae, baby, nasaan ang kape mo? Agad na nagdilim ang tingin ng dalaga. At umalis habang nakatingin si Sasha ng may panghihinayang. Ngunit hindi niya akalaing, ang nakakahiyang tagpong ito, ay napansin ng kapitbahay ni Sasha na si Kate. Makinig ka, hindi karapat-dapat iyakan ang ganyang hayop. Dahil bilang isang babaeng niloko ng nobyo, kamakailan lang ay tinanong siya ng pulis dahil sinunog niya ang supercar ng lalaki. Kaya pinilit niyang aliwin ang malungkot na babae. Umaasang makabangon ito mula sa sakit, ngunit walang epekto. Kaya nang makita ang ganoon, si Kate na puno ng katarungan, ay gumawa ng desisyong magbabago ng kanyang buhay. Hindi niya inalintana ang pagkamuhi kay Sasha, at kumatok sa pinto ni Sasha. Ako ang kapitbahay mo, dumalaw lang ako. Sandaling naguluhan si Sasha, ngunit dahil sa likas niyang ugali, agad niyang kinagat ang pain na inihagis ni Kate. Sa paulit-ulit na papuri ni Kate, nakalimutan niya ang lahat, at itinuring si Kate bilang isang maganda at madaling lokohing babae. Ngunit nakalimutan niya na ang tunay na mangangaso ay madalas lumalabas bilang biktima, at malapit na siyang magbayad ng mahal sa kanyang mga ginawa. Dahil simula sa araw na ito, ay lahat na pasailalim sa mga mata ni Kate. Ngunit wala siyang kaalam-alam dito. Bagkus ang paglipat ng bahay na ito, ay inakala niyang simula ng isang mahiwagang kapalaran, at ipinagyabang pa sa mga kaibigan. Nasa loob ng isang linggo, may lalagay niya ang babae sa kanyang kama. Ngunit hinamak ng kaibigan ang pagiging bastos ni Sasha. Diretsyong sinabi na darating ang araw, na ang bala ni Sasha ay babalik at tatama sa kanya. At ang mga pangyayari, ay talagang umuusad sa mas delikadong direksyon. Unti-unti itong lumalala. Pagka-uwi ni Sasha, si Kate na nagkunwaring nahuli, ay naglagay ng pako sa gulong ng kotse ni Sasha. Parang pahayag ng pagsisimula ng digmaan. At nang kumatok na ang pinto, agad niyang hinubad ang kanyang pang-itaas, at ipinakita ang kanyang makinis na balikat. Sasha, oo, ang tanga mong kapitbahay. Pagkarinig nito ni Kate, agad siyang ngumiti na parang inosente. At nagsimula na si Sasha sa kanyang palabas. Nagkunwaring natapon ng asin, at humihiram sana kay Kate ng konti. Ngunit hindi niya alam mas matalino si Kate. Mas mabuti kung manatili ka dito. Kung hindi kasi pagkatapos kong maligo gusto kong hubad lang. Kaya si Sasha na may masamang balak, agad natuyo ang lalamunan sa libog. At naiisip lamang ang magandang anyo sa likod ng pinto, hanggang sa iniabot ni Kate ang asin sa kanyang kamay. At hindi pa rin siya makabawi. Ngunit hindi pa doon natapos si Kate.
Pinupuri niya ang mga lalaking marunong magluto na pinakakaakit. Kasabay nito ay tinanggihan niya ang imbitasyon. Kasabay silang maghapunan, pero maaari mong iwan ang bote na ito bilang isang alaala na ibinibigay ko sa iyo. Kaya si Sasha na wala nang magawa ay lalo pang nabalisa, na para bang hindi pa siya nakakita ng ganitong kakaibang babae. Kaya sinabi ng kaibigan kay Sasha, na ito ay isang napakapanganib na senyales. Kapag ang isang lalaki ay naiintriga sa isang babae, pagbagsak niya ay magiging usapin lang ng oras. Ngunit hindi pa rin napansin ni Sasha ang kabigatan ng sitwasyon. Ngayon hindi na ako makaligo ng payapa. Lagi kong iniisip ang kanyang anyo sa kabila ng dingding. Naguguluhan ang kaibigan, ngunit walang pakialam si Sasha. At nanatiling kumpiyansa na makukuha niya si Kate. Hindi niya namalayan na ang kanilang katalinuhan ay hindi magkapantay. Dahil bilang isang henyo na may IQ na 160, pinaglalaroan lang ni Kate si Sasha parang bata. Kaya nang sinubukan ni Sasha ang pakunwaring pagkikita, si Kate matapos siyang biruin ay agad lumisan. Walang pag-aatubili, na para bang lahat ng paghahanda ni Sasha ay tinamaan lamang ng suntok sa bulak. Kaya napilitan siyang muling magreklamo sa kaibigan. Pakiramdam ko parang estudyante akong nasa unang baitang. Hindi agad naintindihan ng kaibigan. Ngunit sinabi ni Sasha sa kanya na wala pang babaeng nakatakas sa kanyang panliligaw. Ngunit si Kate ay nakipagtagisan na sa kanya ng matagal, na nagbigay sa kanya ng panghihina at pananabik, na para bang hinahatak siya ng wala sa kanyang kontrol. Hanggang sa sinabi ng kaibigan na baka hindi siya ang tipo ni Kate. Ngunit agad niyang itinanggi iyon, at iginiit na nakikipaglandian din si Kate sa kanya. Hindi niya alam kung anong klaseng bitag na ang kanyang pinasok. Mula nang makilala mo siya naging magulo na ang estado mo. Isa itong palatandaan, dapat kang lumayo hanggat maaari sa babaeng iyon. Agad na tahimik si Sasha, ngunit ayaw pa rin niyang paniwalaan ang sinabi ng kaibigan. At pagkatapos magpaalam dito, muli siyang pumunta sa bahay ni Kate. Kumusta Kate? Gusto kong ibalik ang asin na hiniram ko noon. Ngunit paano nga ba hindi mababasa ni Kate ang pagkana ni Sasha? Kaya matapos siyang biruin ng mapanoksong boses, muli niyang tinanggihan ang imbitasyon na maghapunan. At nagkunwaring, may ibang lalaki sa loob ng bahay. Hindi ka ba nakabihis na naman? Salamat Sasha, ngunit dapat mong malaman na hindi ako nag-iisa ngayon. Pagkarinig nito agad nalungkot si Sasha. Ngunit matapos siyang kaindatan ni Kate, agad niyang isinara ang pinto, na nagdulot ng matinding pagkadismaya kay Sasha, na tila inilagay ang sarili sa isang malamig na sulok ng kamatayan. Hindi niya namalayan na siya mismo ay unti-unting nagiging biktima. Napakatanga naman ng ideyang iyon. Naisip niyang lalapit ako gamit lang ang isang pakete ng asin. Ano, ang ibig kong sabihin ni hindi man lang niya nilagyan ng laso. Kaya dahil sa paraan ni Kate, ang babaerong si Sasha ay sa wakas nakalasap ng pait. Ngunit hindi niya akalain na biglang may pagbabago. May isang gagaw na laging binubutas ang gulong ko. Agad nakaramdam ng tuwa si Kate sa kanyang puso. Ngunit nagkunwari pa rin siyang kalmado. At nang sa tingin niya ay sapat na pumayag siya sa imbitasyon ni Sasha. At kinabukasan matapos mag-ayos ay nagtungo siya sa restoran. Maganda at matalino ang kanyang anyo, na sandaling nagpawala kay Sasha ng kanyang matagal ng planadong script. Ngunit wala itong pakialam si Kate. Sa halip sa mayabang na tono ng kausap, ay bigla niyang binitawan ang nakamamatay na espada. Gusto ko ng kaunting kilig, lalo na sa tabing dagat. Hindi makapaniwala si Sasha sa kanyang narinig, ni hindi niya inasahan na ang matagal niyang hinihintay ay darating ng ganito kabilis. Kaya ayon sa mungkahi ni Kate, walang alinlangan niyang dinala si Kate upang maghanap ng tamang dalampasigan. Habang bumababa ang gabi, bawat ihip ng hangin ay tila may dalang lamang, na lalong nagpasabik kay Sasha. Nakalimutan niyang ang langit at impyerno ay magkalapit lang, at lalo siyang nahulog sa ganda at mainit ng ngiti ni Kate. Tara, pumunta tayo sa tabing dagat. Matagal ko nang ninanais ang pagnanasa sa ilalim ng buwan. Ngunit bago iyon, gustong makita ni Kate nang malapitan ang matipunong katawan ni Sasha. Kaya hiniling niyang bumaba si Sasha, at isa-isang habarin ang kanyang mga damit. At si Sasha na sabik ay walang pagdududa. Sa gitna ng walang tigil na papuri ni Kate, nalunod siya sa sarili, at isa-isang hinubad ang lahat ng damit. Pagkatapos ay maginoong tumalikod. Inaasahan ng tanawin ni Kate na hubad. Ngunit ang narinig lang ay tunog ng pagsara ng bintana ng kotse. Kate, ano ang ginagawa mo? Talaga bang iniisip mong mapapasaya mo ako?
Dahil lang nakasulat sa noo mo. Malubag babaero dakilang manliligaw. O ano pa mang bastos na bansag. Akala mo ba kung bamulong ka ng matatamis na salita, ay hihiga na lang ako ng sunod sa urine. Pagkasabi nito hindi na pinansin ni Kate ang pagmamakaawa ni Sasha. At agad siyang umalis. Iniwan si Sasha na walang pag-asa. Mag-isa sa hangin at gulo. At hawak pa rin ang bagong tinanggal na karatula ng limitasyon ng bilis. Sa puntong iyon, malinaw na naisahan ang lalaking playboy. Ngayon ay napagtanto niya na hindi lahat ng babaeng gusto niya ay kaya niyang mabembang. Ang masaklap pa ay uuwi siya ngayong hubot-hubad habang pinagtitinginan ng ibang tao. At dyan na nagtatapos ang video mga idol.